Happy Saturday mga kabitik biyahe! So for today's video, samahan nyo kaming maglibot sa Malolos, Bulacan with Bonggang Biyahe. Bongga ha, hindi bongga lang. So, handa na ba kayo para sa walang atek? Tara na sa Malolos, Bulacan. So, saan nyo ba gusto pumunta? Piling ko gusto ko sa church. Church? Gusto ko din sa museum. Uy, ano ba kayo? Huwag nyo kalimutan yung mga pagkain. Yes. Ano ba kayo? Lahat yan pupuntahan natin ngayon. So, let's go! Let's go! Kami na dito papuntang Baraswing Church. Saan tayo? A few moments later. Hi guys! Welcome to Baraswing Church! So, after so many after sa sobrang dami naming sinakyan, nagkandaligaw-ligaw na kami. Hindi na namin alam kung saan kami sasakay talaga. Buti na lang, mababait yung mga tao dito. So, nakarating na kami. And sabay-sabay tayong ma-excite kung ano yung nasa loob nito. And magulat. Hindi rin kasi namin alam kung ano yung nasa loob. So, tara, samahan nyo kami. Tara! Punta na kami doon, guys. Kilala ang bayan ng Malolos sa pagiging unang republika ng Pilipinas. Sa simbahan ng Baraswain, ginawat, pinagtibay ang unang konstitusyon ng Pilipinas at katedral ng Malolos ang naging tanggapan ni General Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Revolusyonaryong Pamahalaan, kasama niya ang tagapayo at kalihim na si Apolinario Mabini. Narito tayo sa rebulto ni Emilio Aguinaldo kung saan makikita ito sa tapat ng Baraswain Church. Hi guys! Nandito ako ngayon sa Baraswain Church dito sa Malolos, Bulacan. Ang Baraswain Church ay tinayo noong 1630. Alam nyo ba guys, maraming tao ang pumupunta dito. Kaya tara na! Join with us! Itinayo noong 1885 sa pangungunan ni Padre Juan Giron. Dito naganap ang pagpupulong ng Kongreso Revolusyonaryo na binuksan noong September 1898. Hanggang ngayon, aktibo pa rin ang Baraswain Church bilang isang simbahan na mabuting pinangangalagaan bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayang Pilipinas. Guys, bumili muna kami ng water kasi sobrang init dito. So guys, nakahanap na kami ng kakainan malapit dito sa Baraswain Church. Kakain na kami dito sa Narito tayo ngayon sa Casa Real dito sa Malolos, Bulacan. Ang Casa Real ay salitang Espanyol na nangangahulugang bahay ng hari o gusaling pampamahalaan. Ito ang nagsilbing tanggapan ng punong bayan, ang pinakamataas na posisyong pampolitika na maaaring ibigay sa isang Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Unang yugto ng himagsikan, ilan lamang ang mga reformang ipinatupad ng Espanya, ngunit nawala ang mga ito nang dakpin at ipatapon si Rizal sa dapitan noong Hulyo 1892. Noong Hulyo 7 ng parehong taon, nagtipon sa Tondo, Maynila sina Andres Bonifacio, Deodato Arellano, Ladislao Diwa at iba pang taga-suporta ng armadong pakikibaka upang itatag ang katipunan. Malayang kalakalan sa panahon ng Commonwealth. Ayon sa batas noong 1934, nilayon ng pamahalang Commonwealth na ihanda ang Pilipinas para sa ganap ng kasarilan. Makalipas ang isang taon, dekadang transition, tinawag na malayang kalakalan. Habang patuloy ang labanan ng hukbong Espanyol at puwersang Pilipino, sumiklab ang digmaan sa Atlantiko sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos noong April 25, 1890.
Sergio Osmeña, the 4th President of the Philippines mula 1944 hanggang 1946 at Manuel L. Quezon, unang Pangulo ng Pamahalang Commonwealth ng Pilipinas at kilala bilang ama ng wikang pambansa. President Elpidio Quirino, the 6th President of the Philippines, initiated basic social, countryside development, and economic programs. Ramon Magsaysay, 7th President, focused on countryside development. Carlos P. Garcia, 8th President, promoting Filipino industries and products, and President Diosdado Macapagal, the 9th President, implemented the civil service. Makikita rin natin dito ang mga nagsilbing presidente ng Pilipinas mula noong 1969 hanggang ngayong 2025. Muli, Malolos, Bulacan, dito na nagtatapos ang bitikenyong biyahe, walang arte, puro kwento, kwela at kultura. Bye-bye!